Nagpakawala si Chaelf ng isang dambuhala at napakalakas na alon ng aura at enerhiya, na instant na naglagay sa lahat ng mga trainee sa isang mataas na antas ng alerto at panginginig. Mabilis na nagkaroon ng matinding takot at pagkataranta sa gitna ng karamihan, kung saan hindi maiwasan ng marami ang magtaka at mangamba kung ang Froza ba ay nagbabalak na talagang magsimula ng isang madugong digmaan laban sa makapangyarihang bansang Great Sea. Ginamit ni Chaelf ang kanyang espesyal na mental scanning technique upang siyasatin at pangkatin ang buong karamihan, ngunit saan man siya tumingin, wala siyang natagpuang kahit katiting na bakas ng kanyang pangunahing target. Dahil dito, ipinagpalagay na lamang niya na ang bansang Great Sea ay hindi kailanman magiging ganoon katanga o kakatwa upang payagan ang kanyang napakahalaga at maalamat na SS-class genius na maglakbay ng walang anumang uri ng proteksyon o bantay. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Elinka nang makitang nawawala at wala roon ng target, sapagkat napakalinaw sa kanyang isip na ang tunay na pagpatay sa isang dakilang henyo ng Great Sea ay tiyak na magdadala ng isang napakatinding kapahamakan at walang katapusang gulo sa kanyang sariling bansa. Nang magtipon na ng husto ang buong karamihan, si William Mark ay ngumiti ng may matinding pagmamayabang at pang-uuyam, habang naniwalang ang Great Sea ay masyadong natatakot lamang kaya hindi nila pinayagan ang kanilang henyo na pumasok sa nakamamatay at mapanganib na mga guho na ito. Maging ang nangungunang guro ng Modu University na si Xiaonan ay lubhang naguguluhan din, sapagkat kahit gamitin niya ang kanyang buong kakayahan, hindi pa rin niya maramdaman ang presensya ni Xu Jingming saan man sa gitna ng maraming malalakas na Tier 4 na cultivator sa paligid. Bigla na lamang, ang mga entry pass na hawak ng bawat isa ay nagsimulang mag-react at magliwanag, na nagpapahiwatig sa mga nasasabik na trainee na sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na oras upang pumasok. Hindi nagtagal, ang dambuhala at nagniningning na portal patungo sa mga civilization ruins ay dahan-dahang bumukas sa kaitaasan ng kalangitan. Walang sinayang na kahit isang segundo ang mga kalahok, agad silang lumundag sa hangin ng may matinding pagnanais upang direktang sumisid sa nagniningning na portal. Inutusan ni Chaelf sina Elinka at Mark na pumasok na sa loob habang muling ipinapaalala sa kanila ang kani-kanilang lihim na misyon, at mabilis ding inutusan ni Elinka ang kanyang buong guild na kumilos na pasulong. Habang ang napakaraming competitors ay dumarag sa patungo sa liwanag, ang nakabalat kayong si Xu Jingming ay kalmadong pinapanood lamang ang kanilang pag-alis, na walang gaanong pakialam sa mga sinaunang kayamanan at umaasa lamang na mayroong napakaraming mga halimaw sa loob na maaari niyang pangasuhan at patayin. Agad na ipinadala ng portal ang bawat isa ng direkta sa loob ng isang napakalawak na 30,000 square kilometer na pocket dimension. Habang naglalakad sa paligid, napansin ni Xu Jingming na ang maalamat na lugar na ito ay mukhang katulad lamang ng alinmang karaniwang ligaw na kagubatan at kabundukan. Bigla na lamang, isang nagniningning na kulay dilaw na orb ang lumitaw sa kalangitan at nagsimulang mag-broadcast ng isang kakaiba at sinaunang wika, na nag-iwan sa mga nakapaligid na trainee sa matinding pagkalito. Dahil agad na nakilala na ang broadcast ay isang sinaunang wika, mabilis na tinap ni Xu Jingming ang kanyang smart arm guard upang ipasalin kay Eva ang buong anunsyo. Lumitaw si Eva at ipinaliwanag na ang AI manager ng base number 9 ay buong pusong tinatanggap sila sa kani-kanilang pagsubok. Isiniwalat din ito na ang buong pagsusulit ay tatagal ng 2 buwan, at ang mga gantimpala ay ibibigay batay sa kung ilang mga evaluation crystal ang kanilang mahahanap. Habang nakikinig sa salin, napagtanto ni Xu Jingming na ang pocket dimension na ito ay malaki ang posibilidad na isang sinaunang military training ground na ginagamit noong unang panahon. Habang pinapanood ang binatang naglalakad ng mag-isa patungo sa masukal na gubat, ipinagpalagay ni Lin Hui at Qinxing na siya ay isa lamang Tier 4 na rookie na naglalakad ng diretsyo patungo sa kanyang sariling kamatayan. Gayunpaman, nakatitig ng maigi sa kanya si Xiaolan, habang nararamdaman ang isang nakatatakot na alon ng nakatagong space energy na nagmumula sa kanyang katawan at nagtataka sa sarili kung niloloko lamang ba siya ng kanyang sariling mga pandama. Samantala, inutusan ni Qinxing ang mga trainee na magsimulang bumuo ng mga grupo kasama ang Bronny Bear Martial Arts Hall, na hinahati sila sa mga balancing squad na pinamumunuan ng 2 Tier 6 na mentor. Matagumpay na nakalayo at nakatago mula sa pangunahing grupo, mabilis na tumakbo si Xu Jingming ng mas malalim sa gubat, habang nagtatanong kay Eva kung mayroon ba itong detalyadong mapa ng mga guho. Naglabas si Eva ng isang holographic map na nagpapakita ng isang kumpol ng mga pulang tuldok,
Habang ipinapaliwanag na ang built-in radar ng Armguard ay kayang mag-scan hanggang sa 1 kilometro ang layo, kung saan ang bawat tuldok ay kumakatawan sa isang halimaw na handa na niyang anihin at patayin. Inutusan ni Xu Jingming si Eva na maglagay ng warning radar na nakatutok para sa mga Tier 6 na beast, ngunit binabalaan siya ni Eva na ang ibang mga taong kalahok ay maaaring gumamit ng mga jamming device upang itago ang kanilang presensya. Hindi man lamang nabahala sa babalang ito, kinargahan ni Xu Jingming ng matinding lightning energy ang kanyang katawan at mabilis na sumugod pasulong, na sabik na upang sa wakas ay simula ng isang walang awang pagpatay. Pagkaraan ng 11 araw, ang isang sugatan at lubhang bugbog na Tier 5 solo hunter na nagngangalang Chen Jin ay nahihirapang naglalakad sa masukal na gubat, na labis na nagsisisi sa kanyang sariling kasakiman sa pagpasok sa ganoong kahirap at napakabagsik na pagsubok. Napagtanto niya na ang mga solo hunter na mas mababa sa Tier 6 na ay itinuturing lamang na mga naglalakad na madaling target, habang iniisip na baka siya na lamang ang natitirang buhay na low-tier survivor sa buong lugar. Bigla na lamang, isang dambuhalang Tier 5 jungle windwolf ang sumugod mula sa kagubatan, na nagpilit sa isang natarantang si Chen Jin na maghanda para sa isang desperadong huling paglaban para sa kanyang buhay. Ngunit sa kanyang lubos na pagkagulat at pagtataka, ang lobo ay ganap na hindi man lang siya pinansin, lumundag ito lagpas sa kanya ng may matinding takot at pangangatawag na tila ba tumatakbo mula sa isang nakatatakot na kamatayan. Pagkaraan ng isang saglit, ang isang dambuhalang Thunder Spear ay instant na pumatay sa tumatakas na lobo, na nag-iwan kay Chen Jin na naparalisa at hindi makagalaw sa takot dahil sa ganoong nakatatakot at napakalakas na kapangyarihan. Casual at walang kabog-abog na lumabas si Xu Jingming mula sa mga palumpong, na nag-iwan kay Chen Jin na tulala at hindi makapaniwala na ang isang di umano'y Tier 4 na cultivator ay kayang pumatay ng instant sa isang malakas na Tier 5 beast. Sa kanyang matinding pagnanais na mabuhay, agad na inilabas ng natatakot na hunter ang kanyang kulay asul na evaluation crystal, habang buong kabob ang nagmamakaawa sa misteryosong cultivator na kunin na lamang ito at patawarin ang kanyang buhay. Ngunit ganap siyang hindi pinansin ni Xu Jingming, na nakatuon ng buo ang pansin sa pag-aani ng mga kagamitan mula sa kanyang bagong patay na halimaw habang lihim na. Nagdiriwang sa napakalaking ani na higit sa 50,000 ability points na kanyang naipon sa nakalipas na 11 araw ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Nang mapagtantong sa wakas ay nakakolekta na siya ng higit sa sapat na mga puntos, tinapos ni Xu Jingming ang pag-aani ng kanyang mga kagamitan at nagpas siyang kailangan na niyang mabilis na makahanap ng isang ligtas, tahimik, at tago na lugar upang mag-breakthrough at pataasin ang kanyang antas. Samantala, si Chen Jin naman ay tumakbo ng kasing bilis ng kanyang mga binti ng walang lingon-lingon, naganap na iniiwan at itinapon ang anumang natitirang pag-asa na makahanap ng kayamanan at pinipiling dumiretso pabalik sa labasan upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Pagkaraan nito, nakahanap si Xu Jingming ng isang tahimik at nakatagong gilid ng bangin at mabilis na ipinaskan kay Eva ang buong paligid upang matiyak na walang anumang mapanganib na Tier 6 na beast na nagtatago sa malapit. Nang maramdamang ganap na ligtas ang buong lugar, umupo siya sa lupa upang i-trigger ang kanyang system upgrade, habang sinisiguradong mananatiling lihim at nakatago ang kanyang malalim na asul na system panel mula sa lahat, maging sa kanyang sariling AI companion na si Eva. Isang dambuhala at nakasisilaw na alon ng gintong kidlat ang biglang sumabog sa kanyang buong paligid habang isinasagawa niya ang upgrade, na matagumpay na naghatid sa kanya sa pag-breakthrough patungo sa antas ng Tier 4 na mid-rank.